Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Pasensya po kayo kung medyo blue light tayo ngayon. Kasi nandito po ako sa resort. So meron pong nag-invite sa akin, mga influencer. Birthday po kasi ng anak ng isa sa mga influencer. So in-invite po ako at nandito po tayo sa Antipolo. So ngayon, actually alam naman po natin mga taga Maynila, mga kababayan natin, mga kababayan ko, at especially sa mga Iskonians, alam po natin na syempre bukas po. So actually ngayon na to is 8 na po ngayon. So October 8 po ang pag-file po ni Yorme Isko Moreno ng candidacy. So tatakbo po siya bilang mayor, no? Babalik po siya bilang mayor. So ngayon gusto ko lang magbigay ng opinion. Actually hindi ko naman sa pinopromote ko si Yorme, so gano'n na nga. Diba? So, syempre, Yorme tayo. So, hindi naman po pwede na Yorme tayo, tapos i-promote natin yung kalaban ni Yorme. Actually, 4 po silang magkakalaban, pero isa lang po yung aking reaksyon na, no? Actually, hindi lang din naman po ito si Pulot. Dapat nandoon pa yung isa at nandoon pa yung isa. So, actually, 4 sila magkakalaban. Pero, ito, simple lang kasi yung matunog kasi ngayon, yung trending kasi ngayon sa social media, yung mga dating magkatunggali, ngayon magkakalaban na. So, ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo at ito opinion ko lang po ito. Kung ayaw nyo pong makinig, so swipe and lipat po. So, kung gusto nyo pong makinig, so go ahead and sige, makinig kayo. Actually, ganito lang Bakit si Isko ang dapat iboto? Bakit hindi si Pulot? Simple lang. At bakit hindi yung isang lalaki at bakit hindi yung isang babae? So, simple lang po. Alam nyo po kung bakit. Actually, hindi po ako nagbubuhat ng bangko at hindi ko po sinasabi dito na si Isko po ay karapat-dapat. So actually, hindi naman po lahat ng taga Maynila ay gusto si Isko. Kasi kung si Isko lang ang gusto nila, edi sana walang sumuporta kay Sam Bersosa, walang sumuporta kay Tamundong, at walang sumuporta kay Hani. So simple lang. Kung kayo po ang papipiliin, para sa akin, no, actually ayaw ko magbuhat ng bangko. Actually, ang pipiliin ko po si Isko. Alam niyo kung bakit? Simple lang Sa 4 kasi na magkakalaban ngayon, no, sa pagiging alkalde ng Maynila, isa lang po kasi ang tumatak sa isip at sa puso ko. Walang iba kundi si Isko. Una, kung tanungin natin si Pulot, ano bang nagawa ni Pulot sa Maynila? Wala. Nga. Pagdating naman kay Bersosa, ano bang nagawa ni Bersosa sa Maynila? Wala rin. Nga. Pagdating kay Tamundong, ano bang nagawa ni Tamundong sa Maynila? Wala rin. Kung meron man silang nagawa, sa kanila lang nasasakupan, pero entire Manila, wala. So ngayon, pagdating kay Isko, tatanungin ko kayo, ano bang nagawa ni Isko? Marami. So ngayon, kung papipiliin tayo ng isang bagay, saan nyo gusto? Magpapagamot? Sa may experience o sa mag-i-experience pa lang? Diba? Ito, magandang tanong ito Kung halimbawa ikaw, nakagat ka ng aso, nakagat ka ng pusa, nakagat ka ng lamok, nakagat ka ng daga. Ngayon, sino ang pipiliin mo sa 4 na gagamot sa'yo? Yung may experience at may nagawa? Or yung mga gagawa pa lang? Di ba? Napakasimple lang. Bakit nga ba si Isko ang dapat mong piliin? Bakit? Si Isko kasi may napatunayan. Yung 3 kasi wala. Gagawa pa lang. Actually, yung isa nakaupo na pero walang ginawa. Di ba napakasimple lang mga kababayan, mga Iskonians, mga taga Maynila. Kung ako papipiliin, kung si Isko man ang pipiliin, kung si Isko po talaga, alam niyo kung bakit? Mahirap po magpagamot sa doktor na hindi marunong at magti-training pa lang. Diba? Biruin mo, nasugat ka, uupirahan ka, tatahiin yung sugat mo. Ngayon, yung magtatahi sa'yo hindi marunong, so anong mangyari sa sugat mo? Either magkamali ang tahi, either matitano pa yan, ma-infection. Diba? So ganun din ang mangyari sa Maynila. Kung pipili ka ng isang magiging alkalde na mag-uumpisa pa lang at pag-aaralan pa lang niya yung lugar na kanyang uupuan, palpak talaga ang kalabasan yan. Parang nagluluto lang yan ng nagluluto ng cake na kapag hindi tama ang oras, hindi tama ang minuto, matitiko yan. Syempre, kung gusto mong magpagamot, no? Example, kung gusto mong magpa-opera, gusto mong magpagamot, doon ka na sa doktor na marunong.
'Di ba? Magpagamot ka sa doktor, nag-aaral pa lang pagiging doktor. Mahirap yung ganoon, mga kababayan. 'Di ba? Mahirap. Sa madaling salita, bakit ko pipiliin yung tatlong tumatakbong alkalde na wala pa namang nagawa at wala pang experience? 'Di ba? Yung isa nakaupo na pero wala namang ginawa. Syempre ang pipiliin ko yung may degree. 'Di ba? Yung nakagawa na, yung may experience na, may resibo na. Actually kasi mahirap Ito sa madaling salita ha. Ito real talk lang. Maiksing paliwanag pero may laman. Mahirap sumakay sa jeep na ang driver ay hindi marunong mag-drive. 'Di ba? Mahirap sumakay sa eroplano na ang piloto ay driver ng motor. 'Di ba? Actually hindi siya pwedeng tawaging piloto 'Di ba? Try nyo kayang sumakay sa eroplano na walang piloto. Or try nyo kayang sumakay sa eroplano na ang magmamaniho ay doktor at hindi piloto. Try nyo din sumakay sa eroplano na ang magmamaniho ay cosmetic businessman na hindi naman piloto. At try nyo ding sumakay sa eroplano na ang magmamaniho ay negosyante, hindi piloto. 'Di ba? Siyempre kung ako sasakay ng eroplano, siyempre isipin ko yung may experience, isipin ko yung piloto, yung graduate at nag-aral talaga pagiging piloto. Mahirap kasi mga kababayan, sa totoo lang napakasimple lang. Hindi mo kailangan sukatin yan ng eskwela, pulgadera, tape measure or ano pang klaseng panukat yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi ng radio station. Kailangan pa bang i-memorize yan? Si Isko nandyan na. May resibo. May napatunayan. May nagawa. So bakit maghanap pa kayo ng iba na mag-uumpisa pa lang? 'Di ba? Ang hirap kaya sa totoo lang mga kababayan. Mahirap mag-umpisa sa zero. 'Di ba? Actually, yung magiging alkalde kasi ng ating bayan sa Maynila, ang mahirap lang kasi parang yung alam mo yung magtatayo ka pa lang ng pamilya, mahirap kasi alam niyo kung bakit. Kung first time mong magkapamilya, no, mahirap maghawak ng pamilya na marami kang anak at wala kang trabaho at hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa pamilya mo. Much better kasi na maghawak ka ng pamilya kung sanay ka na. 'Di ba? Anong mangyari sa isang pamilya kung ang padre di pamilya or ang ilaw ng tahanan ay walang alam sa pagiging ilaw ng tahanan at sa pagiging padre di pamilya. So magkakawatak-watak po 'yun. 'Di ba? So sino pong maapektuhan doon? Yung mga anak. Ganun lang. Kung gusto niyong magkaroon ng ama ng Maynila, piliin or ina ng Maynila, piliin niyo po, no, yung marunong maghawak. Kasi ang pipiliin niyo bata, sabay-sabay tayong babagsak, sabay-sabay tayong lalagapak. Pagtatawanan tayo ng kalapit bayan or kalapit lungsod or kalapit syudad. 'Di ba? Piliin nyo po yung marunong, huwag nyo pong piliin yung magpa-practice pa lang. 'Di ba? Kaya nga dito sa title ko, bakit si Isko ang dapat iboto? Kasi si Isko may napatunayan, may experience at may resibo. Yung tatlo kasi mag-uumpisa pa lang. 'Di ba? Napakasimple lang yan mga kababayan. Wag na po kayo magdadalawang isip, simple lang. Hayaan nyo yung mga lumalabas na issue kay Yorme. Kasi ganun po sa politika. Ang mga politiko kasi parang artista yan. Kunting utot lang, naaamoy na. 'Di ba? Kahit upuan lang pala yun, na upuan niya gumalaw, tumunog, ang sabihin agad, utot na. 'Di ba? So napakasimple lang po yan mga kababayan. Bakit si Isko ang dapat iboto? Si Isko kasi may napatunayan. Yung tatlo mag-uumpisa at mag-aaral pa lang. So yun lamang po mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking social media accounts. So ito po si Kent Garcia ang nagsasabi. See you next vlog. God first. So abangan niyo po si Yorme. Mamayang hapon, magpa-file na po siya ng kanyang candidacy at si Che Atienza bilang kanyang tandem sa sunod na eleksyon 2025 bilang vice mayor at mayor ng Maynila. So maraming salamat and see you next vlog. God first. Mag-ingat po ang lahat.
Gabayan po kayo ng Panginoon. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Thank you.